A big shout out to Anchor for making the best podcast in the whole wide universe possible. Thank you, Anchor, for letting us create easily a podcast like this, And if you wanted to try out Anchor, just go to anchor.fm/start and try. Download their app, guys, and start creating your own podcast. Start earning money with it, Start expressing yourself. Go ahead, record, and have fun. Have fun with this podcast. Thank you, Anchor, for making this podcast possible. Thank you so much. Now, back to the episode. Hello, how's it going, extraordinary people? Welcome back. This is Not Your Ordinary Podcast. And I'm your host, Rap, back to another episode for this podcast. So right now, I'm going to share to you guys the life of Noah. So, ang topic natin ngayon ay ang buhay ni Noah. So, Noah is a Bible character. Siya ay mababasa natin ang kanyang storya sa Genesis chapter 6 to 8. So, ngayon, pagkwentuhan natin yung buhay niya at kung ano ba yung pwede nating matutunan sa buhay niya na applicable sa panahon natin ngayon. So, let's start this. So, onting background check muna tayo sa buhay ni Noah. So, sino ba si Noah? Isa lang siyang simpleng tao, simpleng lalaki na merong asawa at merong mga anak. And yung generation nila, yung generation neto ni Noah ay sobrang gulo. As in, sobrang makasalanan. Sobrang ang daming chaos na nangyayari, ang daming mga hindi kanais-nais, kalugod-lugod sa Diyos na bagay yung nangyayari, yung naggaganap, yung ginagawa ng mga tao. So halos lahat ng kasalanan ay ginagawa ng mga tao. Talagang kasuklam-suklam yung mga tao nung panahon ni Noah. So that is why si Lord nag-decide na gugunawin na niya ang mundo gamit ang baha. So nag-decide bigla si Lord. Sabi niya, talagang ang mga tao naging napakasama na. Kailangan ko nang gunawin ang mundo. Gugunawin ko na etong mundo, tong mga tao na nilikha ko. So, firm na yung decision ni Lord. So, nakapag-decide na siya, gugunawin niya na talaga yung mundo. Pero, sabi dito sa Genesis chapter 6 verse 8, but Noah found favor in the eyes of the Lord. So nakitaan ni Lord ng favor, ng kapabor-pabor etong si Noah, dahil si Noah siya ay isang righteous man. Isa siyang tao na merong pananampalataya. Isa siyang tao na hindi gumagawa ng mga kasuklam-suklam na kasalanan katulad ng ibang tao. So dahil dito kay Noah, so nagbago yung isip ni Lord na hindi niya naggugunawin, hindi niya napapatayin lahat ng tao. Ititira niya si Noah. Si Noah lang at ang kanyang pamilya. And kasama si Noah, kasama niya yung pamilya niya syempre, and then kasama lahat ng mga uri ng hayop, uri ng species ng hayop, from isang pares, mag-isang pares. So, isang lalaki at isang babae na hayop from all species. So that after nung baha, after gunawin yung mundo, so pwedeng mag-reproduce yung mga hayop. So yung mga hayop na lang in si Noah yung gustong iligtas dito ni Lord. So alam niyo naman siguro yung storya, guys. So hindi ko na kailangang isa-isahin kung ano yung mga nangyari, kung ano yung buong kwento. So
kung gusto nyo din, kung di nyo din talaga alam, so basahin nyo na lang yung Bible nyo sa Genesis 6 to 8. So kung hindi ka nagbabasa ng Bible, I really recommend na magbasa na. So it's not just a religious thing, talagang marami kang matututunan kapag nagbasa ng Bible. So nung tinawag ni Lord si Noah, hindi naging madali yung journey niya. Syempre andyan yung parang nagda-doubt din siya and parang nag-o-oppose din yung family niya kasi hindi magiging madali yung pinapagawa ni Lord. Biruin ninyo, tinawag siya ni Lord, so God called Noah, and then ikaw ba naman sabihan na gugunawin ko ang mundo at ikaw lang ang maliligtas at ang pamilya mo? So sinong hindi mabibigla doon? Lahat ng tao mabibigla doon. So si Noah, just the same, nabigla din siya, nagulat siya. And nung nalaman niya pa na kailangan niyang gumawa ng isang arko, talagang napakahirap. Ang hirap gawin nun. Biruin ninyo, hindi ka lang basta-basta maliligtas porket tinawag ka ni Lord. You need to put up the effort. Kailangan mong mag-effort. So sabi ni Lord, sige Noah, gumawa ka ng arko para maligtas ka at ang pamilya mo, para hindi kayo malunod kasama ng mga tao dun sa baha. So si God binigyan niya ng specific na mga sukat at gagawin si Noah patungkol dun sa arkong gagawin. So hindi lang basta arko yung gagawin niya, kailangan may eksaktong sukat, may eksaktong mga kayarian, eksaktong mga materyales yung gagamitin. So sabi dito, this is how you are about to build it. The ark is to be 450 feet long, 75 feet wide, and 45 feet high. Make a roof for it and finish the ark to within 18 inches of the top. Put a door in the side of the ark and make lower, middle, and upper decks. I am going to bring flood waters on the earth to destroy all life under the heavens, every creature that has the breath of life in it. Everything on earth will perish. But I will establish my covenant with you, and you will enter the ark, you and your sons and your wife, and your sons' wives with you. You are to bring back into the ark 2 of all living creatures, male and female, to keep them alive with you. 2 of every kind of bird, of every kind of animal, and of every kind of creature that moves along the ground will come to you to be kept you alive. You are to take every kind of food that is to be eaten and store it away as food for you and for them. And Noah did everything just as God commanded him. So, tignan natin. Review natin guys ha. So, pinagawa siya ng arko na sobrang laki. So, hindi lang yung basta-basta na arko na maliit na kasing laki lang ng isang bangka, kundi sobrang laki. Imagine mo 450 feet long. So imagine mo si Kai Soto. So 7-footer siya. So tingin natin sobrang tangkad na niya. Eto yung pinapagawa kay Noah, 450 feet. So grabe, sobrang laki nun. Imagine ninyo kung gaano kahirap gawin yon. Kung paano niya nagawa yun. Paano? Alam natin na mahirap, hindi natin pwedeng sabihin madali, obvious na mahirap yung ginawa niya. Pero ang ginawa niya, sumunod lang siya. Noah did what God told him. So that is why yun ang isa sa mga factors na dapat meron tayo sa panahong ito. We should do what God is telling us to do. So ngayon sa buhay natin, nasa quarantine season tayo, nasa lockdown dahil kumakalat yung virus. So God told us. So, hindi lang basta yung mga government officials natin, hindi lang basta yung mga tao yung nagsasabi na stay at home, but this is what God is telling us. We should stay
at home. Kung hindi naman importante, huwag ka na lumabas. Huwag ka nang magpaggala-gala, okay? Because the virus never walks, the people does. So stay at home and save lives. So yun lang yung pinapagawa sa atin ngayon. And kung ano pa man yung pinapagawa sa ni Lord ngayon, I don't know. We have our own duties to God. But for me, ang naisip ko ngayon, yun lang yung pinapagawa sa akin ni Lord. Stay at home and keep connected to Him. Huwag kang lalayo sa presence niya. Just keep connected to Him. Pray, mag-devotion ka, magbasa ka ng Bible. So yun lang yung pinapagawa sa atin, and we should do that. Okay? Kasi nandito tayo sa times of crisis, katulad ng panahon ni Noah. But Noah has been able to change everything because sumunod siya kay Lord. And that applies to our life right now, na we can be able to change the things, the happenings, basta sumunod lang tayo. Okay? Nasa pagsunod ang susi. And then fast forward tayo dun sa buhay ni Noah, dun sa story. Okay, so ayun na nga, bumaha na. So nagsisimatayan na lahat ng mga living creatures, mga tao. And sila Noah, andun lang sila sa loob ng ark. So naka-lockdown sila sa loob ng arko. Walang labas-labas. Okay? Walang gala-gala. So walang tingin-tingin kung ano nangyayari sa labas. Andun lang sila sa loob. So praying, eating, doing their duties. So ginagawa nila kung ano dapat yung gawin nila for 40 days. Okay, hindi sila nakatikim ng sunlight, hindi sila nakatikim ng land, hindi sila nakatapak sa land. And there are in the times of crisis, nasa panahon sila ng kamatayan, nasa panahon sila ng pighati, nasa panahon sila ng cleansing, nasa panahon sila ng delubyo. Okay? Andun na yung worst part ng life nila, dumating na sa kanila. And ang pinapagawa sa kanila is just to stay inside. So, stay locked down. Stay on a lockdown inside the ark for 40 days. So, ginawa nila yun. So, hindi sila sumuway. So, for 40 days, guys, andun lang sila sa loob at hindi sila lumabas. And, ganun din yung pinapagawa sa atin ngayon, di ba? So, dapat nasa loob lang tayo, hindi tayo lumalabas, naka-lockdown lang tayo sa loob. So, imagine ninyo, nung panahon ni Noah, walang internet, walang pagdilibangan, walang mga kung ano-anong pwedeng gawin sa loob. But right now, we are privileged enough na meron tayong mga gadgets, meron tayong internet, yung iba may mga internet, and we have many things to do, to enjoy with our family and kung sino ba yung kasama natin sa bahay. Unlike Noah, so sila walang-wala, kasama lang nila yung mga hayop na nag-hibernate. Imagine mo kung gaano kabaho yun. Lahat ng klase ng hayop kasama mong natutulog. So, walang internet, walang gadget, walang kahit ano. Ikaw lang at ang pamilya mo, siguro nagtititigan lang sila doon, nagbibilang ng araw. But right now, tayo ganun, pero hirap pa rin tayo na magstay sa loob. So, kailangan nating gawin kung ano yung ginawa ni Noah, kung ano yung sinet na example ni Noah. So, nasa pagsunod lang talaga. So, Noah stayed inside, stayed on a lockdown, and we should do that too. We should also stay inside and stay on a lockdown until the things outside are better, until God heals the land, until God makes the land prosperous again, until God blesses the land again, until God puts everything and makes everything okay again. Okay guys, so yun lang yung mga bagay na talagang natutunan ko dito kay Noah, and I think you should pick that up too. Dapat lang nating isipin palagi na, are you still favorable to God?
So, makaka-found pa ba ng favor sa'yo si God sa kung anong ginagawa mo ngayon? And are you doing what God commands you to do? Even though na nasa bahay ka lang, you are in a lockdown, are you still doing what God commands you to do? Okay? Because si Noah, tandaan natin, he has been able to change the things as it was. He has been able to save, to start a new generation because he is favorable to God and he does what God commands him to do. Okay guys, so tandaan lang natin yon, yung dalawang bagay na yon. Una, dapat meron tayong favor from the Lord. Dapat makakita si Lord ng favor sa atin. And number 2, dapat ginagawa natin kung ano ba yung ipinag-uutos sa atin ni Lord na gawin in this season. So, yun lang guys. I hope may natutunan kayo ngayon sa mga pinagsasabi ko dito sa episode na to. So, if you like this episode, please leave a like and subscribe to us, follow us, so and share mo na rin to sa mga kaibigan mo na sa tingin mo ay kailangan nila ng message na to. So just spread this podcast to encourage and to inspire someone. So thank you guys and God bless you all. See you to our next episode.